Mga anghel, mga banal na nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham, Panginoon ay tumintay. Sa ilaw ng walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng Bulaklak. Ama namin mapagmahal, inihahabili namin sa iyo si Maria Socorro na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at papalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo ang matinong pumanaw, mapasapiling ka nawa ng noong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikita-kita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang tayo ay laging lumigaya sa piling ng Diyos. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng laki ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tumayo ay taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tingnan ko sa harap. Magandang araw po sa inyong lahat. By profession, ako po isang guro, sanay po ako nagsasalita lagi sa harapan. Pero hindi ko po akalain na ito yung biggest challenge ko pala. Nung magsalita sa harapan. Ito pala yung sa araw-araw na papasok ako sa eskwelahan, hinahanda ko yung sarili ko na magsalita araw-araw sa harap ng mga estudyante ko, sa harap ng mga magulang. Ito pala yung isang pagkakataon na magsasalita ako na hindi ko pala ever napaghandaan. At never pala ang isang tao magiging ready sa ganito. Kahit sabihin natin na meron tayong acceptance, tinatanggap natin kung hindi. Pero a person is never ready for anything. And gusto ko lang mag-kwento ng konti. Si ate, alam naman natin lahat, lalo na sa family, maraming ups and downs yung buhay ni ate. Napakakulay, napakadilig. Pero marami din sakit si ate na naranasan sa buhay. And back in 2015, namatay si Jaden. And alam ko, yun yung pinakamasakit na naranasan ni ate. Sabi nga, di ba, pinakamasakit, magbigay ka ng sarili mong anak. Yung puso mo. And since then, tuwing magpo-post si ate, lagi niya sinasabi, see you in heaven's time, JM. Ngayon, magkasama na sila ni ate. Magkasama na rin sila ni daddy. Alam ko na silang tatlo nagkakantahan na together. And also, 6 months ago, February 11, hindi ko akalain na yun na pala yung huling picture namin magkakapatid. Yung sunod na pagkikita na pala namin, ganito na siya. And personally, feeling ko dadalhin ko ito ang buhay. Yung guilt, kasi wala ko natulog kay ate. Hindi ko siya naalagaan.
Naiintindihan niya, malayo naman si ate, kaya ano. Masakit. Kasi parang namatay siya right. Parang sana namin. Parang pupunta na siya ng linggo. Wala pa na ako maabutan. At nung Friday na namatay si ate, nasa school pa ako. Dali-dali ako ng uwi. And hindi naman tumatawag sa akin si mami na walang rason pag nasa school ako. Hinita ko yung sarili ko na pagtawag ko ulit. Yun yung sasabihin sa akin ni mami, wala na siya. And si ate siguro yung kilala ko na pinakamatapang sa lahat. And sabi nga sa akin ni mami, ang inaasahan niya na mag-aalaga sa aming magkakapatid kay Abby. Bayadaan ako. So mga susunod na panahon, si ate. Siya pa pala yung una. And si ate, alam niya lahat, sobrang mapagbigay ni ate. Si ate yung walang madamot-damot sa katawan. Nung meron si ate, sobrang spoiled kami magkakapatid. Di kami magugulo at punong-puno ang red, punong-puno ang bigasan. At nung walang-wala si ate, di pa rin na kami pinapagasan. Hanggat meron si ate, magbibigay. Minsan si ate nagsisend ng link ng Shopee, ng Lazada. Kuya, pili ka dyan, umorder ka dyan. Ako ang magbabayad. Wala na siyang pera. Pero hindi niya ever nakakalimutan magbigay. Sobrang generous ni ate. At si ate, ibang level ng tapang ni ate. Si ate yung kaya mo paglaban kung sa salita, kaya din ni ate yung physicality. Sobrang tapang ni ate. At yun yung sobrang kong pinamamahal kay ate. Kaya niya ipagtanggol yung sarili. Parang wala ako sa kalintingan ng tapang ni ate. And yun yung dadalhin ko habang magbubukay. Yung generosity ni ate, yung katapangan ni ate. And ayoko mag-thank you, pero I just wanna extend my appreciation and also gratitude sa lahat ng taong tumulong. Financially man, emotionally, mentally, physically, nandyan. I appreciate all of you. And also, maraming salamat. Kuya ninyo, salamat. Kasi yung absence namin magkakapatid, yung absence namin pamilya. Si Kuya ninyo talaga. Salamat sa hindi pagpapatay. At hindi mo pinabayaan si ate. Ate James, salamat. Kasi tuwing kailangan ka ni ate, nakakapunta. Yun yung kinaisip ko, siguro ni ate James eh. Wala kami napunta ni ate, kung kailangan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. And kay Abby, tandaan mo, marami kang nanay sa katauhan ng mga pinsan at mga tita ko. Marami ka rin tatay sa katauhan ko, katauhan ng mga pinsan namin at ate, at saka sa mga kuya ko. Hindi ka namin pababayaan, Abby. Alam mo yan. And gusto ko lang sabihin na hindi perfect na si ate. Maraming pagkakasala. Pero sana maalala niyo po Yung magagandang nagawa. ang kapag-ina ni ate habang nabubuhay ko siya. And your lastly, ate, so much. Huwag mo muna akong susunduin, pero mahal kita. Makikita tayo, pero matagal na matagal. Talaga, kasama na kayo ni JM. Kasama na ni JM. Maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal, sa pamilya namin, sa pagmamahal kay ate. At tayo ay magmitigan na lamang kapag tayo magkakasalubong. Salamat.
magkakaroon ng sarili